our Lord Jesus Christ. And before we start, let us ask the Lord's guidance through our prayer. Now let us pray. I fold my hands, bow my head, close my eyes, and let us pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful day that you have given to us. May your Holy Spirit be upon us today, Lord, as we worship you and as we learn new things from your word, Father. Let your Holy Spirit and your guidance be upon us every day. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. So are you ready to worship God? Jesus! Okay, so don't forget to use your hands and your body and also your mouth to praise God. So now let us sing Obedience. Music cue. And now let us sing Praise Him, all ye little children. Music cue. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God love Him, love Him, love Him. All you little children. God is love, God is love. Love Him, love Him. All you little children. God is love. Serve Him. Serve Him, serve Him, all you little children. God is love, God is love. Serve Him, all you little children. God is love, God. Serve Him. Serve Him, all you little children. God is love, God is love. Serve Him, all you little children. God is love, God is love. Hello, children! Today, we will learn another memory verse and Bible lesson. So before we start, meron akong itatanong sa inyo. Sino sa inyo ang tinutulungan palagi ang kapatid, lalo na sa kanyang assignments? Sino? Yes, very good. Dapat nating tulungan ang ating mga kapatid, lalo na kung kailangan nila ng tulong. How about kung naglalakad kayo sa daan? Tapos meron kayong nakita na bata na nadapa. Ano yung gagawin ninyo? Titingnan nilang ba? Siyempre hindi. Dapat natin silang tulungan kahit na hindi natin kilala. So for our memory verse today, malalaman natin kung sino ba yung dapat tulungan or sino yung dapat nating mahalin or i-love. So our memory verse will be found in the book of Luke chapter 10 verse 27b, and it says, "Love your neighbor as yourself." Luke chapter 10 verse 27b. Amen. Love. Ano yung love, children? Dapat ba nating inaaway kasi love natin sila? Dapat ba nating kunin yung gamit kasi love natin sila? Hindi. Love meaning
gawan natin ng mabuti yung ibang tao kasi love natin sila. Sino daw ang i-love natin? Our neighbors. Hala, teacher, sino yung neighbor? Yung kapitbahay ko lang, yung makikita ko dito sa kabilang bahay? No, hindi lang sila ang ating neighbors. Our neighbors are those people around the world. Kahit na hindi natin kilala, they are still our neighbors. Kahit kalaban pa natin sila, they are still our neighbors. So according sa ating memory verse, ano daw ang gagawin natin? We should love our neighbor as ourselves. So kung paano natin mahalin ang ating sarili, dapat din nating mahalin yung ibang tao. Hindi natin sila aawayin. Kagaya ng ginawa ni God para sa atin. Di ba love tayo ni God? Kahit na makasalanan tayo, God sent His Son, Jesus Christ, para sa atin. He loved us so much that He sacrificed His own Son, Jesus Christ, to die on the cross para sa ating kasalanan. So tayo rin, dapat i-love din natin yung ibang tao kahit na meron silang kasalanan sa atin. So para mas maintindihan natin ang ating memory verse, so I will tell you a Bible lesson. So it started when an expert of the law asked Jesus. Ano kayang i-ask niya kay Jesus? He said, "Teacher, what will I do to inherit an eternal life?" Sabi ni expert daw. Then Jesus answered him. Ano kayong sagot ni Jesus Christ? Sabi niya, "Love the Lord your God with all your heart." Ano pa daw? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And even Jesus added, sabi niya na, love your neighbor as yourself. So natutunan natin kanina, sino nga yung mga neighbor natin? Yung kapitbahay lang ba? Hindi. All of the people in the world. And nag-ask na naman yung expert ng law kasi gusto niya talaga maintindihan. So, he added, so, "Teacher, sino naman yung neighbors ko?" So, Jesus Christ started to tell the parable of the Good Samaritan. So, one day, there was a Jew who is walking along the way. And sa paglalakad niya ay may nakasalubong siya na isang magnanakaw. Ano ba yung ginagawa ng magnanakaw? Kinukuha lahat ng gamit. Kinuha ang gamit at pera ng Jew. And even hindi lang yun. Kinuha rin pati yung damit ng Jew. And children, hindi lang yun ang ginawa niya. He even beat that Jew. Binugbog niya hanggang ito ay hindi na makalakad. So, kayo children, kung kayo ay nasa situation ng Jew, ano ba yung gagawin nyo? Siyempre, we will ask for help. So, siya din ay naghahanap din ng tao na makakatulong sa kanya. So, ayun, naghihintay siya. And then, wow, good news! Merong isang tao na paparating. Hala, tutulungan kaya siya? So, there was a priest na dadaan siya doon sa Jew. Sa tingin ninyo, yung priest, tutulungan ba ang Jew? Sa tingin ninyo, yes or no? Very good. No, hindi siya tutulungan. But instead, anong ginawa ng priest? Pumunta siya sa ibang daan at hindi niya mismo tinignan yung Jew. Hala, tama ba yung ginawa niya, children? Tama ba yung ginawa ng priest? A big no.
Hindi. Kasi hindi niya tinulungan. Instead, ganyan na siya, naglakad siya na hindi tumitingin. Parang walang nakita. So, hindi tinulungan yung Jew. And then another man passed by. And this is a Levite. He is a Levite. And we all know a Levite is also yung para din kasali ng mga priests. They are working in a temple. So, parang servant to ni God. So, sa tingin ninyo, tutulungan kaya yung Jew? Yes or no? Yes. It's a no. Hindi pa rin siya tinulungan. Kagaya ng ginawa ng priest, hindi rin tinulungan yung Jew. Pumunta na naman siya sa ibang daan at lumakad na parang walang nakita. Kawawa masyado yung Jew. Noon humihingi siya ng tulong pero parang hindi siya nakita. And then, there was a man na naman na dumaan. And it is a Samaritan man. And don't you know, children, that this Samaritan and the Jew, hindi yan sila magkasundo. Bakit kaya, children? Kasi, yung mga Jew, ayaw nila sa mga Samaritan. Kasi daw mga dirty people lang sila. Kasi daw sinner daw yung mga Samaritan. Kaya ayaw nilang makihalubilo. Kaya yung mga Samaritan men and women, pag nakakakita sila, iba yung dinadaanan nila. Sila lang ba yung mga dirty people, children? No. Even tayo. Makasalanan tayo. No one in this world na clean. Na walang kasalanan. So, tama kaya yung mga paniniwala nila na sila ay clean, tapos yung mga Samaritan ay mga dirty people because of sin? No, hindi. So, lahat tayo ay may kasalanan. So, ano kaya yung gagawin ng Samaritan man? Kasi nakita niya, isa itong Jew. Tutulungan kaya niya? Kasi magkalaban yung lahi nila. Hindi sila nag-talk to each other, hindi sila kahit tignan, ayaw nila. Sa tingin ninyo, kasi kalaban sila, tutulungan kaya ito ng Samaritan man? Yes or no? Yes! Tutulungan siya ng Samaritan man. Kahit na enemy yung lahi nila, but still, he chose to help this Jew. Bakit kaya? Kasi nakita niya na tutulungan siya na, or nakita niya na nagmamakaawa at marami na yung kanyang mga sugat. Walang makakatulong na iba kundi siya lang. Kasi siya lang yung tao doon. Kaya ang ginawa ng Jew ay nilagyan niya ng first aid itong Jew. At saka, pinahiran niya ito ng mga gamot. Nilinis niya ang sugat ng Jew. And he even put this Jew into the donkey. Bakit kaya? Para iwala itong Jew? Bakit kaya? Because he wanted to bring this Jew doon sa isang inn. Wow, very good masyado tong Samaritan. And don't you know, children, na meron din isang tao na nag-help sa atin. Dahil tayo parang itong Jew. Very dark yung nangyari. Not because binugbog tayo, but because we are full of sin. And someone helped us. And who is that? It is Jesus Christ. Jesus Christ helped us through dying on the cross to cleanse us from our sins. So, tinulungan din tayo ni Jesus Christ. Kagaya ng pagtulong ng Samaritan man dito sa Jew. Kahit na magkalaban sila ay tinulungan niya pa rin. Wala siyang pinili. Friend or hindi. So, noon ay
Dinala ng Samaritan man itong Jew, pinasakay niya ng donkey para hindi maglakad kasi kawawa masyado, no? Palakarin pa siya tapos marami siyang sugat. And then dinala niya ang Jew doon sa pinakamalapit na inn or isang tuluyan. Ano ba yung ginawa niya doon? Pinastay niya muna doon para pahigain at tsaka gamutan pa. Kasi hindi naman niya kaya yun na siya lang maggamot. Kaya pinastay niya doon at he entrusted this Jew to an innkeeper. And he said, no, na dito lang muna siya, sir. Now, and I will pay the remaining reimbursement tomorrow. So, he gave 2 silver coins doon sa innkeeper or yung tagapamahala ng tuluyan, yung nagbabantay doon. Binigyan niya ng 2 silver coins at saka babayaran niya lang daw yung natitira pa na bayarin tomorrow. Ano? Meron pa kayang ganyang tao? Yes, meron pa rin. Kahit sa panahon ngayon, no, meron pa rin mga tao na tumutulong kahit na hindi nila kilala. So children, so we should help those people na kahit kalaban natin or hindi natin kilala, hindi tayo mamimili sa pagtulong. And then Jesus Christ as this expert of the law. So sino ngayon ang totoong neighbor? Sino na yung neighbor ng Jew? Yung Levite ba? Yung priest? Or yung Samaritan man? Sa tingin niyo children, sino yung true neighbor? Yung priest na hindi man lang siya tinignan? Yung Levite na hindi siya pinansin? Or yung Samaritan na kahit kalaban ay tinulungan siya? Siyempre, yung neighbor niya ay ang Samaritan. And then, noon ay napaliwanagan na ang itong expert of the law, and hindi lang siya kahit yung mga tao na nakikinig sa kanya. So children, always remember, no, what did Jesus Christ do for us? No, He helped us, He saved us. And so as, dapat din nating tulungan yung ibang tao. No, let us pray always for ourselves na always remember na i-love natin yung mga enemies natin. I-pray natin sila always. Because just as Jesus Christ said, no, love your neighbor. Even though they are your enemies, love them as you love yourself. Just as God loved us so much. So let us pray. Let us pray. Let us fold our hand. Let us bow our head. Close our eyes and let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord God, for this word that you have given to us. Thank you, Lord God, for reminding us to love our neighbors, Lord. Help us to love them even though sometimes we hated them so much. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. May natutunan ba kayo sa ating memory verse at Bible lesson, kids? Very good. So now let us sing, praise Him, all you little children. Music cue. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you
magaling. At ngayon, susubukan natin ang iyong mga talas ng isip. Dahil ngayon, it's our review game time! Bago natin simulan ang ating games, i-congratulate muna natin ang mga nanalo last Sunday na sina Jared, Mary Lorraine, Muriel Jane, Christian, Elizar, Stephanie, Jezel Faith, Zipania, David, and Laila. Congratulations, kids! Ang games natin ngayon ay mahahati sa dalawang kategorya. Ang unang kategorya ay para sa mga kinder hanggang grade 5 at ang pangalawang kategorya naman ay magmumula sa grade 6 hanggang junior high school. Ito ang mga mechanics para sa kinder hanggang grade 5. Basahing mabuti ang mga katanungan. Isulat sa malinis na papel ang inyong mga sagot. At i-message ninyo kay Teacher Ping ang inyong mga sagot. Kaya mga bata, simulan na natin! Ito ang mga katanungan. Una, sino ang unang nakakita sa hudyong sugatan? Pangalawa, saan dinala ng Samaritano ang hudyong sugatan? Pangatlo, sino ang tumulong sa sugatang hudyo? Pang-apat, magkano ang binayad ng Samaritano sa tagapamahala ng tuluyan? At pang-lima, paano natin mamahalin ang ating kapwa? These are the mechanics for grade 6 to junior high school. Number 1. Analyze each syllables and pictures that contains clues. Combine the picture to form a word. For example, ball plus pen. Ball pen. Number 2. Don't forget to write your answers on a piece of paper and message it to Teacher Ping. Let's begin! Are you done, kids? Very good. How about kayo mga ate at kuya? Tapos na din ba kayo? Naway, nasagutan niyo ng tama ang lahat ng aming mga katanungan. Ngayon, let us pray. Let us fold our hands, bow our head, close our eyes, and pray. Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for this day that you've given to us. Thank you, Lord, for the opportunity that you have given us, Lord God, to hear your word. May Holy Spirit, Lord God, be upon us always, and even, Lord God, for the children. In Jesus' name we pray. Amen. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Very good. At dito na nagtatapos ang ating Sunday Children